Amen? Salamat sa Diyos, purihin ng Diyos. Ako ba'y nadidinig ng malinaw dyan sa likod? Okay ba? Okay, very good. Praise the Lord. So, ngayong umaga po ay samahan ninyo ako sa dalangin bago tayo dumako sa salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, O Diyos Ama. Salamat po, Panginoon Jesus, aming tagapagligtas. Salamat po, Banal na Espiritu, na dahil sa inyo, kami ay nakakakilala sa inyo, nakakaranas sa inyo ng iyong katotohanan at ang inyong buhay na inyong binibigay sa amin. Sa mga sandaling ito, tulungan niyo po ako sa pagbahagi ng salita mo na ito ay maging maliwanag, maging buhay na salita na makakamtan ng bawat isa na nandirito sa pagbukas ng puso, ng kaisipan ng aming sarili upang sa ganon, mararanasan din namin, O Diyos, ang katotohanan mo sa aming buhay. Ito ang aming samot dalangin, O Diyos, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Tuloy-tuloy tayo lagi sa papuri sa Diyos. Meron tayong awit kanina, no? This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. So pinupuri natin siya. Ganda rin ang awit natin kanina. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yan ay hindi lamang pag tayo nagtipon-tipon sa linggo, sa oras na ito, kaya may Bible study tayo na napakahalaga rin. Kundi sa lahat ng panahon, araw-araw, pinupuri natin ang ating Diyos. Amen? We praise God all day long. At huwag tayong mag-alinlangan pag mayroong pagkakataon na palakpakan natin siya, taas natin ang ating mga kamay, mga puso sa Kanya sa pagsamba at papuri. Kahit na ikaw ay nasa sasakyan o bumibiyahe, ay nariyan siya sa atin pag atin siyang tinanggap ng taos puso bilang ating Hari, Panginoon at tagapagligtas. Ngayong umaga, ang gusto kong ibahagi ay mula sa Isaias. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaias 40 po. Isaias 40 at ang paksang gusto kong pagbabasihan ng mensahe ngayong umaga ay sa Isaias 40 versikulo 27 hanggang 31. Alright? So Isaias 40 versikulo 27 hanggang 31. Okay? So, basahin na po natin, versikulo 27. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang naranasan? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nandulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen. Kanina papunta rito, nag-uusap kami ni Pastor, nagtatanungan kami. Actually, ako nagtanong sa kanya, ilang taon na kayo, Pastor? Sabi niya, 72. At itong taon na ito, magiging 73 siya sa Pebrero, next month. Malapit na. Kamalo, 73 na. Ilang taon na po si Doktora Cynthia? Si Doktora Cynthia, 74 na. Itong taon na ito, sa Setyembre, magiging 75. Tama po ba, Pastora? No, tama, ano? Sabi ko, ako naman po, Pastor, 71. Sa itong taon na ito, magiging 72. So, tignan nyo yan, ano?
yung mga yung mga edad ay nasa 70 na, sabi sa Biblia, ang normal na haba ng buhay ay nasa 70. Oh, ha? So, medyo lampas-lampas na tayo ng konti doon, Pastor. Doktora, medyo mas mahaba na ang paglampas niya. At sabi, 80 kung ikaw ay malakas. O, di ba? Ay, meron man tayong mga nakikilala na 80, malakas pa rin. Mahigit pa sa 80, malakas pa rin. Amen? Kaya, salamat sa Diyos, pinapalakas tayo ni Lord, lalo na sila pastor at sila doktora. Biro mo ilang taon na ito, ang gawain na ito. Tama? Ilang taon na. At tuloy-tuloy na malakas si pastor at si doktora kung ano-ano mga karanasan ng physical, spiritual, no? Emotional, mental. Nakakaalam din ako ng bagya ng kanilang mga nararanasan dahil magkakilala kami ng ilang taon na, ilang dekada na, di ba? Pero hallelujah, tuloy-tuloy pa rin, malakas pa rin sa Panginoon. Amen? Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan. Yan po ang ating nabasa ngayon. Ang sinasabi po ng ating Panginoon, dito sa buhay, marami po tayong maaring mararanasan na makakapanghina sa atin. Tulad nitong nangyayari sa bansang Israel. Pwede na rin natin ituring sa atin ito. Okay? Dahil ito ang salita ni Propeta Isaias sa mga tao ng Diyos. Israel, tayo naman, kung tinanggap natin ang Panginoon, yung bansang Israel, nilikha ng Diyos, tayo naman, pag tinanggap na natin si Jesus, nagiging spiritual na Israel tayo. Amen? Mga tao ng Diyos na spiritual. May bansang Israel na naririyan talaga sa Middle East, meron namang spiritual na Israel na yung mga tumanggap na kay Jesus talaga bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? At ang salita ni Propeta Isaiah sa kanila ay sa umpisa, nako, hindi maganda. Dahil ito ay prediksyon ni Isaias na darating ang panahon na ibibihag kayo ng bansang Babylonia. Ngayon ay ng Iraq. No? At pagbihag sa inyo ay 70 years na kayo ay ibibihag. Sisirain ang ibibihag ang buong bansang Israel, sisirain ang templo, kayo ay magiging mga alipin, mga how do you say prisoners again? Mga bilanggo, kumbaga, no? Sa bansang Babylonia, sa isang foreign land na hindi inyo yan. Right? Magiging mga alipin kayo doon, mabibihag kayo doon. At siyempre, pag nasira na yung kung saan ka lumaki, nakatira, ano, security mo, binihag ka, ay napakasakit nun. Napakasamang karanasan yun. Well, hindi man tayo bansang Israel, hindi man tayo sa Babylonia, pero maaaring may bumibihag din sa atin na nagdudulot ng kasamaan ng loob, kabigatan, kasiraan, na nag-aalipin sa atin, halimbawa, mga kasalanan o mga tao o mga anumang karanasan o mga kalagayan na para bang napakasakit, napakabigat, napakahirap na maring naiisip natin na bihag niya tayo. Tama? Lalo na sa panahon ngayon. Okay, nagkaroon ng COVID, o di ba, nakulong tayo sa bahay. Di ba? Nawalan ng trabaho marami, nawalan ng lakas ng loob, ng hina, maraming nawalan ng buhay, namatay. At tuloy-tuloy na. Hanggang ngayon. Tumataas ang presyo ng bilihin, wala ng trabaho yung iba. Paano na lang yan? See? Ito ay nagiging dahilan kung paano tayo maaring manghina. Tama po ba? Maraming nanghihina, kahit ng mga kabataan, nadidepress, nadi-discourage, ayaw na mag-aral, ayaw na lumabas sa kwarto, kung may kwarto pa. Di lamang
maring walang kwarto, walang kwarta pa. So, nagiging walang kwenta. Di ba? Ang kalagayan ng buhay, masakit. Right? So, nararanasan din natin yan. Ano ang inyong pagkabihag sa inyong Babylonia? See? Ano ang inyong pagkabihag sa inyong Babylonia? Tayo ay may mga ganon na marahil na karanasan. Right? Now, ang sinasabi ng Panginoon, dahil yan ay nagdudulot ng kahinaan, unang-una sinasabi ng Panginoon sa Efeso 6, versikulo 10. At dyan ko po babalikan itong ating binasa, pero babasahin ko lang po ang sinasabi sa Efeso 6, versikulo 10. Bilang pagwawakas, sabi po ni Apostol Pablo, siyempre, ang Diyos ang nagsasalita sa pamagitan niya, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. People need the Lord. Kailangan natin si Lord. Di para tayo maging religyoso. Nagsisimba tayo pag linggo, nakakala ng iba, ay mga protestante yan, ay mga religyoso yan. Hindi po tayo sasama-sama dito para magsimba-simba tayo, kanta-kanta tayo. Bagamat, importante yan, magsama-sama tayo. Mawit na tayo ng papuri sa Panginoon. Pero ito kasi ay kasama sa karanasang katotohanan ng Diyos na nais niya bigyan tayo ng katibay sa buhay, kalakasan sa buhay. Kaya sinasabi dito, magpakatibay kayo. Magpakalakas kayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Hello? Andyan po ba kayo? Tayo nandito, tayo ay lumalapit sa Panginoon, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, di po para magkaroon tayo na parang masarap din naman ang pakiramdam. Talaga naman yan ang dinudulot ng Panginoon sa atin. Salita niya, di ba, presensya niya. Ngunit higit pa dyan, para makamtan natin ang kapangyarihan niya at magpakalakas sa atin. Amen? Kung ang inaasahan lang natin, pagkain, gamot, supplements, di ba? Ang iba nga, durog na alak, para magpakalakas. Makakatulong din yun. Huwag lang yung alak at droga, di ba? Kaso lang, yan ay mga pangsamantala lang na pisikal. Ang Panginoon, ang nais niya bigay sa atin, walang hanggang kalakasan. Walang hanggang katibayan. Sa kanyang power. So ito ang mga katotohanan na kailangan maunawaan natin kasi kailangan natin siya. Amen? At nawa, sa pagbahagi nito ngayong umaga, lalo nating maranasan ito. Lalo nating makamtan ito mula sa ating pagiging mga bata, kabataan, hanggang sa pagtanda na natin. Alam niyo po, itong aking ibabahagi, may konting feedback tayo sa stage. Okay ba? Okay, sige. Ito pong aking ibabahagi po sa inyo, natuklasan ko ito nung ako'y bagong Kristiyano pa lang. Nung nakilala ko si Lord, nung ako'y 25 anyos, marami naman sa inyo, alam niyo na yung patutuko no? Pero, paulit ko lang para makita natin ang larawan. Hindi lang ako mahina, wasak ang buhay ko. Wasak ang utak ko, droga, alak, ano-anong mga kademonyuhan na napasok ko, bagamat dukado ako, may TB ako, lito, walang trabaho kasi pinalis ako ng pamilya ko sa bahay, so ako'y napadpad sa squatters, walang makain, walang pamilya, walang nagmamahal, puno na lang ang kabalisahan at kademonyuhan at kasakitan, may TB, umuubo ako, may dugo. Pero nakilala ko si Lord. Nung 25 years old ako. Kasi may nagbahagi sa akin ng mabuting balita ng kanyang kaligtasan, katotohanan. So nagsisi ako sa aking pamumuhay na nakasira, nakakamatay.
at tinanggap ko si Jesus ng taimtim bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ko naman nauunawaan kung anong mangyayari, pero nangangailangan lang talaga ng kaligtasan, ng pag-asa sa buhay. Sino pang magbibigay? Di tumawag na ako kay Jesus. Ayun pala, papasukin pala tayo ng banal na Espiritu niya. Amen? Magmula noon, natuklasan ko ito. Sabi ko, wow, ang sarap. Kasi sarap magbasa ng salita ng Diyos. Pag nasa iyo na si Jesus, lumiliwanag ang salita ng Diyos. Buhay na buhay. May pag-asa. May direksyon. So nung natuklasan ko ito, at ito ay naipamuhay ko, hallelujah, hanggang ngayon. Ito ay salitang buhay. Amen? Dahil ang salita ng Diyos hindi kumukupas. Ang salita ng Diyos ay hindi nagwawakas. Ang katotohanan ng Diyos. Kaya sinasabi dito sa pagwakas ng buhay natin, tuloy-tuloy pa rin. Hallelujah. So nawa, itong karanasan nito, ako mula 25 hanggang ngayon, wow, totoong-totoo, sarap kainin na salita ng Diyos. Sarap ipasok sa ating kaisipan, sa ating mga pagkatao. Itong nangyayari po sa Israel, nung sila'y sinabihan ni Propeta Isaias, o di siyempre, naguluhan sila, nayanig sila. Na yung pala mangyayari sa amin. Paano? Ay yung mga Israelita, matigas sa mga ulo. Nilika na sila ng Diyos, pinakitaan na sila ng kung ano-anong biyaya, kapangyarihan, himala, ang titigas pa rin ng ulo. Sumasamba pa rin ng mga Diyos-Diyosan. Nagpapadala pa rin sa mga paligid ng mga bansa na pagano na ang mga sinasambay, mga Diyos-Diyosan na sari-sari. Binigyan na ng salita ng Diyos. Sinamahan na ng Diyos sa disyerto. Kung ano-anong mga himala, ang tigas pa rin ng puso. So, bilang paghatol, bilang judgment, at bilang disiplina, ay, siyempre, pag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, sa kadiliman, sa kawalaan, sa kapag dududa, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, ang resulta nun, siyempre, kasiraan. Kasakitan, kamatayan, kawalaan, lahat ng mga kasumpaan. Ay, yan nga sabi ni Isaias. O, anong nangyari sa kanilang reaksyon? Ay, nagreklamo. Ay, ito, sabi nga, sa versikulo 27, Isaias 40, Israel, bakit ka nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang nararanasan. O, di ba? Kasi pag ganun na nangyayari, maraming tao giging mareklamo na. Right? Ano ba yan? Totoo ba yan Diyos na yan? Nararanasan natin ganito? Tapos sabihin niya, tayo. Hindi naman tayo nalalayan eh. Pinapabayaan lang tayo eh. O, di ba? So pag ganun ang naging attitude natin sa mga kahirapan naranasan natin, lalong babagsak tayo. Dahil ang sabi ng Diyos, sa Kawikaan 18, versikulo 21, Kawikaan 18, versikulo 21, tignan po natin, ano sinasabi ng Diyos diyan. Right? Proverbs 18, Proverbs 18, verse 21. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Ang epekto ng salita natin sa dila ay either kamatayan, kahinaan, o buhay. O kung sa gitna ng mga kahirapan, kung tayo ay reklamo, angal ang angal. Ang mga salita natin, lalo na tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa, patay. Di ba? Kahit Kristiyano Ay, naku, alam mo ba? Patay. So, kasumpaan ang dinideklara natin. Di ba? Kung palagi tayong, ang hirap naman nitong buhay na ito, buisit. Di ba? So, sinusumpa mo, hindi lang yung taong nakakadinig sa'yo, pati sarili mo. Kaya meron tayong kasabihan sa Tagalog, nasa Biblia. Sabi dito, di ba? Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay,
makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Kumbaga, pinaganda pa. Pero sa ating kasabihan sa Pinoy, kakainin mo rin yung sinasabi mo. O, di ba? May kasabihan tayo ng ganon. Kaya nga tayo tinuturuan ng salita ng Diyos para sa gitna ng kung anuman, ang ating deklarasyon, hindi tayo iwanan ng Panginoon. Kahit kailanman nandyan siya. Siya ang aking kalakasan. I can do all things through Him who strengthens me. Na nagpapalakas sa akin. Anong hirap? So, salita ng buhay, ang ating binibigkas. Pero kung klamo tayo, pagising sa umaga, ang unang nakita natin, ay nako, wala na naman tubig. Anong maluluto natin? Ako, inubos mo na naman ng ulam. Ang gulo-gulo ng bahay natin. Ano ba naman to? Ayan na. So, umpisa na yan. Bigatan, di ba? Kasamaan ng loob. Hindi lang sa iyo, pati yung nakakadinig sa iyo. Hindi pa nagising, bumising ka na dyan. Tanghali na. Wala kang ginagawa, wala kang pakinabang. Wala na. Nasumpa na. So, itong sinasabi ni Isaias, ba't kayo nagre-reklamo? Sa halip na tumingin kayo kay Lord, sa halip na ang sinasabi niya ang inyong asahan at banggitin, bigkasin, napapasama lalo dahil nagiging mga reklamador. O tayo po, ano ang nadidinig madalas sa atin? Reklamo? Angal? At siyempre, kabigatan. Pag ganun tayo, sa mga post natin, mga text natin, salita natin, at hindi lamang ikaw kakain ng mga sinasabi mo, pati yung nakakadinig sa inyo, naguguluhan din. Tama? Kaya importante, pinupuntahan natin palagi ang salita ng Diyos. Alright? And yun ang ating kinakain. Ang salita ng Diyos. At hindi lamang yun. Siyempre, pag maangal ka, reklamador ka, nagiging masungit ka, nagiging makapasimangot ka, sa pagtingin pa lang sa'yo, nasumpa na yung tao eh. Right? O ngayon, sa pagsalita mo ng gano'n, galing din yan sa kaisipan. Yung naiisip mo, na babanggit mo, na pupunta sa puso mo, tsaka po mo. At sabi sa Biblia, sa Kawikaan 23, versikulo 7, Proverbs 23, verse 7, sa English po, medyo kasi sa Tagalog, para bang na-watered down ang pagsalita. Pero sa English sabi, as a man thinks in his heart, kung ano ang iyong iniisip sa iyong puso, mula sa puso, kaisipan, so are you. See? Ano yung kaisipan mo, magiging ikaw yun. O, di ba? Ay, isip mo palagi, mahirap nga naman talaga, madilim nga naman talaga. Pero kung yan ang isip mo palagi, ang hirap, galit ako. Yung ginawa sa akin ng 30 years ago, hanggang ngayon, galit pa rin ako. Ikaw, galit ako. Umari, hindi mo na sinasabi yun, pero naisip mo yun. Right? So ngayon, ikaw, magiging ganun sa naiisip mo. Amen? Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, ang isipin mo, Philippians chapter 4, 6, 7, 8, 9, huwag ka na maging masyadong maalalahanin. Don't worry about anything. Huwag kang maging masyadong anxious. But in all your prayers, make your requests known to God with thanksgiving. Dadasal pa lang ako, Panginoon, kailangan ko po ito, tulong, pera, biyaya, pag-asa, pero nagpapasalamat na ako sa iyo, Lord. Maaasahan ka eh. Right? Amen? So paliligiran ka with the peace that surpasses human understanding na galing sa Diyos, paliligiran ka, papadiran ka sa paligid ng Diyos ng kanyang kapayapaan, galing sa kanyang spirito na hindi mo kayang unawain kasi galing yan sa Diyos eh. Kaya magkakaroon ka ng kapayapaan. At sabi ng Apostol Pablo, anuman ang iyong iisipin, punuin mo ang sarili mo, fill your mind with things that are pure, noble, just, maharlika, puro,
maganda, pure, lovely, deserves praise, is excellent, has virtue. Fill your mind with these things. So punuin mo ang iyong isip sa salita ng Diyos na napakaganda, sa presensya ng Diyos na napakaganda. Paano yun? Pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, ang spirito ng kanyang pag-ibig, ang spirito ng kanyang kapayapaan, ng kagalakan, ng kalakasan, ng liwanag. I am the light of the world, sabi ng Panginoon. Sino man nasusunod sa akin, hindi na maglalakbay pa sa kadiliman, kundi sa ilaw ng buhay. Amen? So, pag yan ang pinupuno natin sa sarili natin, puno ka ng salita ng Diyos. Puno ka ng isip ng Diyos. What is in you will come out of you. Garbage in, garbage out. Tawag nun sa English, gigo. Tama? Pag-aralan natin yan sa school, hindi ka lang nagigigo, nagagago ka pa. Kasi garbage in, garbage out eh. Sa buhay mo, garbage. Pero kung si Lord is in, si Lord will be out. Amen? If the word of the Lord is in, the word of the Lord will come out. Na maging katotohanan ng ating karanasan. Tama? So, importante, isipin natin. Ano ba mga kabataan niisip natin lagi? Alam nyo, yung mga internet, mga online, maraming mga binubomba sa ating mga kaisipan. Kaguluhan, pinatay dito, may nip dyan, ang gulo ng mundo, totoo yun. Pero nalilin lang din ng mga kabataan. Na ang tinuturo, gusto mo ba maging lalaki ka kahit babae ka? Sige, okay yan. 3 taon ka pa lang, hindi ka na kailangan mingi pa ng permiso sa tatay mo, nanay mo. Oo, magpa-opera ka na. Para ikaw lalaki, maging babae ka. Ikaw babae, maging lalaki ka. At kahit ano na lang, pwede. Kasi kung ano ang maganda sa pakiramdam mo, pwede yan. O di nalito na, nasira na. Nagkakagulo-gulo na. Bakit? Hindi kasi batay sa katotohanan ng Diyos. At pag nakikinig sa nanonood sa cellphone, computer, TV, buhay na buhay. Excited pa eh. Mga Korean telenovela. May iyak, matawa. Pagsalita ng Diyos, tulog. Baliktad. Kaya ang sabi dito ni Isaias sa mga Israelita, pakinggan po natin. Versikulo 28, hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig? Di nyo ba nalalaman ang salita ng Diyos? Nung kahit kay Moises pa hanggang ngayon, palaging pinapahayag sa inyo? Di ba ninyo naririnig yan? Kayo, naririnig nyo ito, salita ng Diyos. Ang ilan sa inyo, bata pa. Ngayon, praise the Lord, mga dalaga na. Mga binata na. Ang ilan sa atin, nang medyo adult na tayo ngayon, matanda na tayo. Pero natatandaan pa rin natin. Amen? Hindi natin nakakalimutan. Kasi, pag ang salita ng Diyos ang ating pinapakinggan, di ba ninyo naririnig? Di ba ninyo nalalaman? Kaya sabi sa Roma 10, versikulo 17. Basahin natin po. Roma 10, versikulo 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya nga tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos dito eh. Kaya nga pinapabasa sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga kailangan natin tanggapin si Jesus. Dahil si Jesus ang buhay na salita ng Diyos. Amen? Kaya pinapakinggan natin salita ng Diyos na talagang taimtim natin, tinututukan at pinapapasok natin sa ating mga kalooban na sinasabi niya. Minimemorya natin ang salita ng Diyos. Nagno-notes tayo. O kaya talagang pinapakinggan natin, naasam-asam natin,
at bulay-bulayan natin para habang nakikinig, pumapasok sa atin ang salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng malakas na pananampalataya. Ang pananampalataya ay dulot sa pakinig ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay tungkol sa kay Kristo. Tungkol sa Panginoon. People need the Lord. Amen? So, hindi nyo ba naririnig? Hindi nyo ba nalalaman? Sabi ni Isaiah, bakit kayo ganito mga reklamador? Mga, tignan nyo, mga, kung ano-ano man naiisip nyo, reklamo na. Bakit ka mangyayari sa amin yan? Di ba, sa amin ng Diyos? Ay. Sa ganong kalagayan, kahirapan, kabigatan, yun ang temptasyon sa atin ni Satanas. Discouragement. Yan mo, wala namang mapansin sa'yo eh. Di ba? Born na born again ka, may pera ka ba? Di ba? Wala naman naglalab sa'yo eh. Hindi ka naman ganito, hindi ka naman gano'n. May sakit ka naman di ba? Ano ngayon? See? So, yun ang tentasyon sa atin, makinig sa ganon, pasok sa ating kalooban, ramdaman natin yun ang karanasan natin, yun ang lalabas sa atin. Kasumpaan. Ngunit sinasabi sa atin, makinig ka sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos magbibigay ng lakas, magbibigay ng pananampalataya, at ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos, galing kay Kristo. Amen? Pag si Kristo ay nasa atin. Pag si Kristo ay nasa labas lang natin, o diyan ang nangyayari dyan, palabas lang. See? Palabas lang. Palabas lang yan. Imba-simba ka. Dikirig-dikirig ka. Kanta-kanta ka dyan. Sabihin sa'yo, palabas lang yan. Sabihin sa tanas sa'yo, palabas lang yan. Oo nga, palabas nga. Pero nasa loob natin, si Kristo. Nasa loob natin, ang salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi sa atin na salita niya, ang mararanasan natin. Sabi ni Isaiah, versikulo 29, na itong si Yahweh, ang ibig sabihin po ng Yahweh, Diyos. Yan po ang Hebreo na salita na ang tungkol sa Diyos, si Yahweh. Ang walang hanggang Diyos. Unang-una, kaya sinabi, si Yahweh, at nagpakilala siya sa atin sa pamamagitan ni Jesus, nagkatawang tao ang Diyos, para makita natin, mahawakan, makilala, mapakinggan, at mamatay para sa ating mga kasalanan, bayaran ang ating mga kasalanan, utang natin, kasi kung tayo magbabayad, patay tayo. Pero dahil siya ang nag-angkin ng ating mga kasalanan, kaparusahan, salamat na lang, binayaran na yung utang natin ng kasalanan, na ang kabayaran ay kamatayan. Ngunit di lamang nahinto doon, nabuhay siya magbuli. So pinagtagumpayan. Pinagtagumpayan ang kasumpaan, ang kademonyuhan, kasalanan, kawalaan, kasiraan, kamatayan. At ang sinasabi niya, bigay mo yung buhay mo sa akin, sumunod ka sa akin, bubuhayin din kita. Amen. Ng power niya, ng pag-ibig niya. Kaya sinasabi rito, si Yahweh ay walang hanggang Diyos. So ano ibig sabihin ng walang hanggan? Walang hanggan. Walang katapusan. Tuloy-tuloy. Tayo, minsan isip natin, ay wala na, tapos na buhay ko nito. Dito na lang ako. Yung iba, nagpakakamatay na lang tapos na. Wala na, hindi ko na kaya. Right? Ngunit, kung si Jesus ang nasa atin, sa Kanya tayo kumakapit, sa Kanya tayo sumasabit, sa Kanya tayo lumalapit, atin siyang tinatanggap ng lubusan, inayakap, at nagpapayakap tayo sa Kanya ng lubusan, nagpapapasok tayo sa Kanya. O di, sa Diyos na walang hanggan, tayo din ay tatagal. Amen? Ng buhay na walang hanggan. Dahil siya na nasa atin, sa Espiritu at Kanyang salita ng Panginoong Kristo, tatagal din. Right? Kaya kita mo sa pastor. Sila Doktora Cynthia, kung ano-ano na nakaranasan, pastor. Kahirapan.
Kung ano-ano mga operasyon, kung ano-ano mga sakit, Ama. Kung ano-ano mga, I'm sure, karanasan naman natin lahat yan, Pastor. Doktora, discouragement. Hanggang dito na lang siguro. Quit na ako. Hindi ko na kaya. How many times, I'm sure, you've been tempted to do that, just like me. Pero salamat na lang, hallelujah. Ang ating Diyos si Yahweh, walang hanggang Diyos, walang hanggang nagmamahal, walang hanggang nagpapalakas, walang hanggang nagbibigay ng pag-asa, walang hanggang nagbibigay tagumpay dahil siya ay walang hanggang Diyos. Amen? Tayo may hangganan. Pero pag na kay Lord na tayo, kay Jesus na, nagpapasakop, nagpapahawak ng lubusan ng totoo, hindi yung palabas lang. Tayo ay dadalhin ni Lord na magtatagal sa walang hanggan. Kaya binibigyan niya tayo ng walang hanggang pag-ibig, walang hanggang buhay. Kaya tayo nagiging matibay sa Kanya. Habang kinakain natin ang salita ng Diyos, yung sabing kinakain, ano lang yan, parang larawan lang, no? Yung pinapapasok mo yung salita ng Diyos, nakikinig ka, pinamumuhayan mo, sinasabi mo, pinag-iisipan mo, at nasa atin si Jesus dahil tinanggap natin siya ng taimtim, ng tunay, ng totoo, at araw-araw nagpapasakop, nagpapapuno tayo sa Kanyang salita. Kaya sabi ng salita ng Diyos, magpapuno ka. Kolosya 3, versikulo 16, 17. Magpapuno ka, so punuin mo yung sarili mo at isip mo ng salita ng Diyos. At magpapuno ka sa Kanyang banal na Espiritu. Efesos 5, versikulo 18. Be filled with the Spirit. So araw-araw, punuin mo po ako. Patawarin mo po ako sa mga salita ko. Tinatanggihan ko yan, tinatakwil ko yan. Wala sa akin yan. Nalabas natin ng basura. Tawarin mo ko. Tapos, pasukin mo ako ng banal mong Espiritu. Bukas loob ako. Nakataas kamay ko. Nakabukas ang puso ko. Hindi ako nakakandado, sarado. Kaya tayo sa pagsamba, nakataas ang mga kamay natin. Nakabuka mga kamao natin. Kasi, papasukin mo ako. Kung yan ang gawin mo sa mundo, kung yan ang gawin mo sa demonyo, papasukin ka. Papasukin ka, masasaniban ka. Tama ba yung mga pinagsasabi ko? Nonsense ba o may sense? Sabi nga, ito pa, patawa lang. Yung isang presidente, naisip ko lang, na sinabihan sa, what do you think of the situation now? Ang sagot niya, I think so. Ang tanong sa kanya, in what sense? Sabi niya, ever since. Nonsense. Pero itong pinagsasabi po natin, may sense ba o wala? May sense. Kaya sinasabi, magpapuno ka ng Espiritu. Kaya tayo, punuin mo ako ng Espiritu mo. Ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ng pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Yung power mo, Espiritu ng power, ng lakas, ng katibayan, ng kapangyarihan. O di, makakayanan natin ang mga pagsusubok sa buhay. Dahil ang power niya na sa atin. Hindi demonic power na nakasira, nakaka-influensya sa iba, nakakabagsak ng kapwa. Kundi, Spirit na nagpapalakas na hindi natin maisip, paano ko kaya napagtagumpayan yun? Paano ko kaya nalampasan yun? Paano ako gumaling? Paano nangyari ito sa akin? Power na ng Diyos. Pagpapapuno ka ng Kanyang Espiritu, ng Kanyang salita, mararanasan natin ang Diyos ng walang hanggan. Amen? Kaya salamat na lang sa Diyos na tuklasan ko ito nung ako'y 25 anyos. Ngayon 71 na ako. Ito pa rin, hallelujah. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. O, di ba? Tignan nyo, ang salita ng Diyos na binabahagi mula sa Kanyang Espiritu, nakakabuhay, nakakapalakpak tayo eh. Tama? Pag yan ang nangyayari, huwag niyo pigilan yan. Kasi binubuhay tayo ng salita ng Diyos eh. Kaya pumupuri tayo. Dati nakakasimba ako sa isang church, home church ko. Pero ang salita ng Diyos, napakasarap ang presensya, wala lang. Ni walang amen. Pag nag-amen ako lang isa nag-amen. Tinginan sa akin yung mga tao. Siguro sabi, OA naman ito.
Ay salita ng Diyos na buhay, na masarap. Di ka mag-amen? Di ka papalakpak? Nanonood ka lang ng TV, lumulundag ka, umiiyak ka pa eh. Tumatawa ka pa. Basketball, ako, tatayo ka pa, sisigaw ka pa. Ang salita ng Diyos, tameme ka. Ano ba yan? Yan eh. Kasi pag yan ay palabas lang. Hindi talagang linalabas yung nandun sa Panginoon sa ating kalooban. Amen? Matignan nyo yung salita ng Diyos, nakakabigay buhay, di ba? Nakakabigay sigla. Walang hanggan. Kaya makakayanan po natin itong mga nangyayari. Hanggang tayo ay tatawagin na ng Panginoon, makapiling siya natin ng walang hanggan. Amen? Sa pag-ibig, sa kapayapaan, gloria ng Diyos. Dahil ang ating Diyos, walang hanggan. Tayo, may hangganan tayo. Minsan isip natin, hanggang dito na lang. Pero, kapit lang. Lapit lang. Sabit kay Lord. Tayo ay palalampasin niya. Amen? Sa walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. O, tapos sunod pa, sabi ni Isaias, ang siyang lumika ng buong daigdig. Kasi patanong eh, di nyo ba naalala? Di nyo ba nababasa? Di nyo ba nadidinig? Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, ng salita niya, ng tao, ng lingkod niya, na kasama mo, ang Diyos natin na walang hanggan. Siya ang lumika ng buong daigdig. Tagapaglikha siya sa kawalaan. Dati, itong daigdig wala. Dati, galing ito sa, sabi sa English, chaos, kaguluhan. Right? Nilikha niya ang mga bituin, nilikha niya ang araw, nilikha niya ang lupa, nilikha niya ang punong kahoy, nilikha niya ang tubig, nilikha niya yung mga hayop, nilikha niya yung tao. At ang sabi niya, it is good. So tayo, minsan isip natin, wasak na, durog na buhay natin, wala na. Pero pag binigay na natin buhay natin kay Lord, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen? Pag ikaw ay nagbigay ng buhay mo kay Kristo, ikaw ay magiging bagong nilalang. Amen? At ang araw-araw na kanyang nilalalang, this is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Kasi nilalang niya itong araw na ito. Buhay pa ako, hallelujah. May pag-asa pa. Habang sa kanya ako nagpapahawak, nagpapatuloy, ay pagagandahin niya itong buhay na parang walang-wala na. Bakit? Ang Panginoon, pag siya na yung humawak sa atin, yung mga basag ay kanyang bubuuhin. Yung mga wala na, ay kanyang bibigyan ng panibagong buhay. Revival, renewal. Hallelujah. Amen? Yung parang durug-durug na, bubuuhin niya. He makes all things beautiful in His time. Amen? So, pag sa kanya na tayo nagpapahawak, ang ating tagapaglikha, kayang-kaya, likain tayo muli sa kagandahan ng kanyang layunin, ng kanyang anyo, ng kanyang plano. Hallelujah! Amen? So, pag ang Diyos ang lumikha, may power. May power siyang magbago. May power siyang magbuo. May power siyang magpaganda. May power siyang magpaayos. Amen? Kaya araw-araw, dinalagay natin ang sarili natin sa kanyang dakilang kamay. The potter's hand. Yung gumagawa ng mga pots, mga flower vase, mga ganon, galing lang yun sa lupa, sa clay. Tama? Pero pag ginawa ka na ng potter, pag inayos na, napakagandang lalagyan na. Right? Nagiging magagandang lalagyan tayo ng kanyang spirito, ng kanyang salita. Amen?
See? Kaya, gaganda, bubuo. Kahit na ano ang nasa paligid natin. Yung buhay natin magiging patutuo. Ang dami ng patutuo ng mga natutulungan natin sa Ayuday na mga bata na dati 5 years old, like 30 years ago, na nagtatakbo-takbo sa kalye. Pastor! Ganun. Napakainin natin yan, tulungan natin. Bahagyan natin salita ng Diyos. Ngayon, ay nako. Nung nakaranas lang ng 2 linggo yon, pinakain kami sa buffet restaurant, napaka-special. Kasi paano? Nagpatuloy sa salita ng Diyos. Nagpatuloy sa Espiritu ng Diyos. Nag-aral. Tuloy-tuloy. Ang kanilang tirahan. Puno ng mga lasing, drugista. Pag dumadaan kami doon, inaalok pa ko. Inom tayo, pare. Mga kakubat, mga maton. Inom tayo, pare. Ako, galing na ako dyan. Kaya alam ko yung mga lingguhan yun. Pare, huwag muna ngayon. May dadalawin pa ako. Bakit ayaw mo? Pastor ako, brad. Pero saka na lang yan. Tapos may iba naman, pabayaan mo yan, pastor yan. Ay kung ano-ano. Doon nakatira yung mga yun. Ngayon, ay nako. Nakabili na ng bahay, nakabili na ng lupa. Tapos nung pinakain na kami doon, dati kami nagpapakain. Pag sinabing, punta tayo may sa Jollibee, punta kami sa Jollibee, kain ng Jollibee. Ngayon, ay mga direktora na ng eskwelahan. Mga HR manager na sa ibang bansa. Ngayon, pag kami pinakain, hindi Jollibee. Buffet sa BGC. Na ang isang tao, ilang libo. O di kain din kami. Sarap. Kaya tapos ng pastor, dedicate mo naman yung kotse ko. Wow! Paglabas ko, my goodness. Sana ako magkaroon ng ganitong kotse. Bagong-bago. Now, hindi ko sinasabi na ang Diyos kailangan sa atin para pang material. Di ba? Kasi minsan ang gusto natin, punta ako kay Lord para bigyan ko ng pera, trabaho, bahay. Ay, kayang-kaya bigay ni Lord yan. Right? Para sa kanyang kalwalhatian. Right? Pero hindi naman yan garantisado na pag kay Lord tayo, ganon. Ang garantisado ng Panginoon sa atin, matagumpay na buhay. Amen? Mabunga na buhay. Ang bunga ng pag-ibig, ang bunga ng naaakay natin kay Lord, ang bunga ng lakas, ang bunga ng pagpapala ni Lord, ang bunga ng mabuting gawain, parang kasi pastora. Right? Ini-example ko lang ito. Dahil sinasabi natin, ang Diyos ang tagapaglikha ng lahat. Amen? Okay pa ba tayo? Kasi lampas na ng alas 12. Okay pa? Okay, good. Ang minsan problema natin, nagpapakabusog tayo sa ating katawan ng pagkain na material. Pero yung ating kalooban, spirito, gutom. Malnourished. Kasi ang salita ng Diyos, katiting lang. Isang subo lang, okay na ako. So nangyari, malnourished, patay. O, tiyan mo, negative yun sabi ko. Pero totoo yun. Pero kung ikaw ay nagpapapuno ng salita ng Diyos, hindi bali na yung mga tanghalian, basta, di ba yung iba? Naku, pastor, busog na busog ako sa salita ng Diyos. Busog na busog ako sa Espiritu ng Diyos. Kakain na, ayaw ko kumain. Busog na busog ako eh. O, di ba? Busog na busog ka sa salita ng Diyos, busog na busog ka sa Espiritu ng Diyos. Right? So, i-fast mo yung katawan mo, i-feast mo yung Espiritu mo. Huwag ka baliktaran. Fini-feast natin yung katawan natin, fina-fast natin ang ating Espiritu. Alright. Now, tuloy. Hindi siya napapagod. Nako, ikaw ba'y napapagod na minsan? Nakakapagod di ba? Lalo na pag may kakaedad ka na, pastor. Pero salamat sa Diyos. Dahil ang ating Diyos di nakakapagod.
Pag sa Kanya tayo nagpapasakop, nagpapapuno, tuloy-tuloy tayo, Pastor. 73, 75, 71, 80, ano pa man. Kasi si Lord ang ating lakas. Hallelujah. Amen. Amen. Totoo yan, mga kapatiran. Araw-araw nakakapagod eh. Lalo na pag bubombahin ka ng discouragement, lalo na pag ikaw ay palagi bang may oposisyon, mundo, ikaw, sarili mo mismo, ang nag-uupo sa sarili mo, diablo, mga nasa paligid mo, nakakapagod din. Pero salamat sa Diyos, pag nasa Kanya tayo, nakakasigla siya. Hallelujah. Nakakabuhay muli. Bakit? Kasi hindi siya napapagod eh. Hindi nga siya napapagod sa atin eh. Na tayo palaging kakasala, kakamali, tigas ang ulo. Kung ang Diyos lang papagod sa atin, sabihin ng Diyos, pagod na ako sa iyo. Bahala ka na sa buhay mo. Salamat na lang, hindi ka napapagod sa akin. Salamat na lang, kahit kailanman humingi ako ng patawad, yung kakasala ako, hindi ka nauubusan ng pasensya sa akin. Amen? Kaya pag na kay Lord tayo, hallelujah. Di napapagod si Lord sa atin, di napapagod si Lord kahit kailanman, tayo rin. Palalakasin niya. Galing sa pagod, pasisiglain niya, palalakasin niya. Amen? Kaya kailangan kapit tayo kay Lord. Huwag ka magsabi na ako, kapit na ako sa patalim. Yan ang nabi. Di kung kapit ka sa patalim, masusugatan ka, patay ka pa. Ang kinakapitan mo, patalim. Kapit ka sa salita ni Lord. Kapit ka sa kamay ni Lord. Kapit ka kay Lord. At ikaw ay iaahon niya. Amen? Hindi siya napapagod. Tapos sabi pa, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Hindi maintindihan, Lord, Panginoon. Paano kaya mangyayari itong kalagayan kong ito na may mga kabutihan pa ba ito? Hindi ko makakita kasi sabi ng Panginoon akala mo lang itong pangyayari mo, pangit. Pero, He is able to make all things work together for good. To those who love Him, pagmahal mo siya, tinawag ka niya para sa kanyang layunin, nag-oo ka, opo, Panginoon. Kaya niya, yung parang pangit, gagawing mabuti. Amen? Yung aking pamangkin na kararating lang dito, may lupus. Lupus. 30 years na. Kung ano-anong gamot at ang sakit sa katawan. Minsan, side effect ng kanyang gamot para siyang nasunog. Nagbalat siya. Para bang linagay sa apoy. Sabi niya, sakit ito. Tapos sa ospital, palagi na lang nagkikimo. Grabe. Pero hallelujah. Kasi bata pa lang yun, binigay na yung buhay niya kay Lord. Kaya palagi pa rin nakangiti. Buhay pa rin hanggang ngayon. Na-COVID yung kanyang asawa. Noong 2021. Na talagang malubha. Pati yung anak niya. Pero siya, sa kanyang kalagayan, hindi siya na-COVID. Sa Amerika ito. Kaya talagang sabi niya, Tito, message ko, pagod na ako dito, pagdasal mo ako. Inalagaan niya yung asawa niya, upo ng upo, sabi niya, Tito, pagdasal mo kami. Pati yung anak ko, Tito, salamat ako, hindi tinamaan, pero siyempre may mga kapinsala sa naranasan. Kaya may kling salita, dahil sa pag-alaga niya, dahil sa gamot, ivermectin. Gumaling ang kanyang asawa. Gumaling ang kanyang anak. Yung kanyang asawa, kapatid ng isa sa nandirito sa Pilipinas na, hindi ko nabanggitin ang pangalan, pero sobrang yaman. At nakita yun, sabi niya, inalagaan mo yung kapatid ko. So, yung hirap na buhay, sabi niya, punta ka dito sa Pilipinas. Dalaw ka rito. 30 years na. 30 years, hindi nakabalik dito dahil sa sakit. Sabi niya, sige nga. Manampalataya ako kasi kailangan ko ng gamot, ospital. Lumipad dito kasama yung asawa niya, kasama yung anak niya. Lumipad dito.
Ay, naku, sabi niya, Tito, ang sarap. Nagkaroon kami kasi yung mga relasyon niya dati sa kanyang mga in-laws, hindi maganda. Pero nung nakita yung nangyari sa COVID, napakahirap, napakasama, nagkaroon ng healing. Nagkaroon ng parang pagmamahalan, tinanggap siya, inakap siya, at pinaranas sa kanya, sabi niya, Tito, hindi ko maranasan yung nangyari sa akin. Kung saan siya dinala, paano siya inlalagaan. So yung napakahirap na parang nakakasira, nakamamatay, pinaganda ni Lord. Amen? See? So, ang sinasabi dito sa atin, hindi natin nauunawaan, maari ang kalagayan natin, pero sabi nga sa atin ng Panginoon Kawikaan 4, 5 at 6. Proverbs 4, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Hindi ko naintindihan to, Lord. Ang hirap naman ito. Parang walang mangyayari ito. Pero sige lang, aasa ko sa iyo. Maniniwala, mananampalataya ko sa iyo. Ang buong puso ko, susundin ko yung salita mo, papasakop ako sa iyo, maniniwala ako. Trust in the Lord with all of your heart. Do not lean on your own understanding. Hindi ko na maintindihan to, Lord Right? Kasi marami tayong bagay, hindi naintindihan. Yan sabi niya, trust in the Lord with all of your heart. In all things acknowledge Him. Sa lahat ng bagay, kilalanin mo. Siyang may hawak, siya nagbibigay buhay na walang hanggan, siya may pag-ibig na walang katapusan, siya ay makapangyarihan, at kilalanin mo, nandito ka sa gitna nito, Lord, nasa akin ka, Lord, kinikilala kita, tagapagligtas ko kayo, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang mahawak sa akin, kinikilala kita, pinupuri kita. And He will make your path straight. Aayusin niya ang lakad at lakbay mo. Amen? Kung ano-ano na ang mga naranasan natin. Si Pastor, naalala ko yung sakit mo, Pastor. Inoperahan ka, pinutol yung bituka mo, binutas ka sa gilid. Grabe! Niisip-isip ko, makaya kaya ito ni doktora? Makaya kaya ito ni Pastor? Di na maintindihan, ano ba ito? Di ba? Dito nga si Pastor. Malakas. Amen, Pastor? Pinagpapala ng Panginoon. At dahil doon, nakikita ang kabutihan ng Diyos. Mga mangyayari sa atin, hindi natin maunawaan. Pero ilang, Lord, sa iyo ako, aasa at kilalanin kita, tuloy-tuloy ako sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, He will make all things work together for good. Di natin mauunawaan. Ang importante lang, manampalataya tayo sa Kanya at sumunod tayo sa Kanya. Amen? Nakikita ko siya. Okay, hallelujah! Habang binabahagi ko, ako lumalakas At ang sabi rito, ang mahihila at mga napapagod ay Kanyang pinapalakas. Amen. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ay, mga kabataan, pag-isip natin ng mga kabataan, lalakas niyan Di napapagod yan, di ba? Ay nagka-COVID lang di ba? Na-depress na, pagod na, at maraming nagpakamatay. Wala na. Napapagod din ng mga bata. So, hindi ibig sabihin, dahil bata ka, hindi ka na mapapagod. Kahit mga bata, mga kabataan, napapagod yan. Sa sarili natin, hindi natin kaya. Nakakapagod. Kaya sinasabi ni Isaiah sa salita ng Diyos, kay Yahweh ka kumapit, kay Yahweh ka lumapit, kay Yahweh ka sumabit, kay Yahweh ka yumakap, sa Kanya ka magpasakop, sa Kanya ka sumunod, sa Kanya mo isuko ang buhay mo, maniwala at mananampalataya, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang, nasa versikulo 31 na tayo, muling lumalakas at sumisigla ang magtitiwala kay Yahweh. Amen? Dagdagan ko pa, ang maniniwala kay Yahweh. Yan, pag sinabi nating naniniwala, nananampalataya, you believe. Ayun yung believe, hindi lang yung sa isip mo, naniniwala naman ako
kundi nagtitiwala ako. Sa pagtiwala ko, o di syempre, meron akong katiyakan na tutuparin niya ang kanyang mga sinasabi pag ako'y sumusunod. Pag ako'y nagpasakop na. Bakit? Naniniwala ako, nagtitiwala ako eh. Amen? So, mararanasan ko power niya, magpagaling, magpaayos ang buhay ko, magbigay ng probisyon, magbigay ng proteksyon, ang presensya niya sa akin, magtataguyod sa akin, bibigay ng tagumpay, ng pamumunga, ng buhay, hanggang tatawagin niya na ako. Kaya ang buhay ay may saysay na. Hallelujah. Amen? May layunin na maganda ang katapusan. He will make all things beautiful. In His time. In His way. In His will. Kaya pag ganon, ito na yung pangako sa atin. Ito, life verse ko na ito. Inangking ko na ito para sa buhay ko mula noon hanggang ngayon. Marami akong paboritong bersikulo. Pero ito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang magtitiwala kay Yahweh. But they who wait upon the Lord shall renew their strength. Now, sa English, you wait upon the Lord, asahan mo lang si Lord. Magpatuloy ka lang kay Lord. No? Pero ang ibig sabihin niyan, you hope in the Lord. You trust in the Lord. You wait upon the Lord in prayer. You trust upon the Lord sa Kanyang Word. You believe in Him. Amen? At anong sabi ng Panginoon? Sa Tagalog, lilipad silang tulad ng mga agila. Hallelujah. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Tumatakbo pa rin. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Dati tayo mga uod lang eh. Nga, magapang sa lupa, kita natin bato-bato. O kaya mga manok. Isang kahig, isang tuka. Lupa nakatingin, mga bato-bato, mga uod. Di ba? Ang gagawin ni Lord, transformation. From chickens to eagles. Amen? Kasi yung agila nakatingin na sa taas eh. Right? Pag may bagyo, sasakay lang yung agila doon. Sa hangin, tataas ang lipat. Eh, sinasakyan na natin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Ang salita na ng Diyos. Amen? Pag bumagyo, sumakay tayo, lalong tataas ang lipat. Ang manok, nakatingin sa lupa, bato-bato at uod lang nakikita. Ang eagle, ang agila, ang lawak na nakikita. Nakikita ang sky, nakikita ang pinakamaliit. Lumalawak ang paningin natin pag kay Lord na tayo. Amen? Sa salita ng Diyos tayo sumasakay pag bagyo, sakay kami sa iyo, Lord. Amen? So, bawat isa sa atin magiging parang mga agila. Ako dati, hampas lupa. Sa lupa na, hinampas pa. Pero nakilala ko si Lord, Lord, sa iyo na ako sasakay. Sa iyo na ako susunod. Hallelujah. O di, pag pinagmamalaki, pinagmamataas natin si Lord, iaahon tayo ni Lord. Amen? So, marami na tayong nakikita. Marami na tayong nararanasan kung saan-saan bansa. Kagagaling ko lang sa Israel ng Oktubre. Nakakapunta ako sa ganito, sa ganon. Hindi naman dahil sa akin. Kasi kung ako lang, eksaminin mo, wala eh. Pero si Lord ang nasa atin. Kaya, pangako ni Lord yan. Kaya kung ikaw ay feeling mo mababa ka sa lupa, iaangat ka ni Lord. Para sa kanyang kalwalhatian. Para sa pagmamalaki sa kanya. Hindi sa pagmamalaki sa sarili natin. Tama? At tatakbo ka. Nang hindi napapagod. Hallelujah. Kahit anong mga sagabal. Di ba? Sakit, discouragement, atake, kung ano-ano nang ihahagis sa'yo, tatakbo ka pa rin. Hallelujah. Amen. At
Sa bandang huli, pinakamahirap sa lahat yung lakad mo araw-araw. Kasi ang lakad sa araw-araw, yung bang mga normal na routine lang. Di ba? Pagising mo sa umaga, ay nako, gising na naman ako. Ay, kailangan mahilamos ako, maligo ako, maglinis ako, maghanda ako ng almusal kung meron man. Tapos, ngayon, tatrabaho ko, bibiyaya ko, traffic. Ganito, kita ko yung mga itsura ng mga kasama ko. Pagod ako, naantok ako. Tapos, biyahe ako pa uwi. Nakakapagod. Pag uwi ko, ayan na naman. Kita ko na naman kasama sa bahay. Mga nakasimangot din. Tapos, handa ako ng aking hapunan. Meron pa bang hapunan dyan? Naku, may natira na konti. Iluto na naman. Alagaan si baby. Alagaan si tatay. Ganito. Tapos, bagsak sa kama. Ganito na lang ba araw-araw? Pero pag nasa atin si Lord, pagising ko sa umaga, salamat Lord, gising na naman ako, hallelujah. Amen. Ay tanong hirap, kasama kita Lord. Pag nandun ako sa trabaho, at least nakakapag-pray ako, napag-pray ko yung trabaho ko, nakakapag-bless ako ng kapwa ko. Pag uwi, hallelujah, nasa traffic ako, pero sumasamba ako sa iyo sa kalooban, hallelujah. Nakakilala ko yung katabi ko, nakakausap ko siya, maliwanag itsura ko, nakakadulot ako ng pag-asa at liwanag sa kanya. Pag uwi ko sa gabi, ay salamat, may nagbigay naman ng pagkain sa amin. Ay salamat, nagbukas na naman si Lord ng pagpapala. So yung araw-araw, nakakalakad ka na, hindi ka bumibigay. You shall walk and not be faint. Tatagal ka. Amen? Naranasan ko ito ng literal. At dito magtatapos na po ako. Kasi dumating ang punto sa buhay ko na yung tuhod ko, durug-durug na. Dahil sa abuse. Basketball, walang katapusan. Basketball lang taon. Buhat ng mga weights, takbo, jogging, tapos swimming, lundag. Nakala mo, matanda ka na, 50 years old, 60 years old, walang katapusan. Durog yung aking mga tuhod. Ang sakit. Ang forma ko, ewan ko kung napansin nyo pag pupunta ako dito, hirap na hirap ako maglakad kasi ganito na yung nangyari sa akin. Dati, ganun pa yung tuhod ko. Kasi ganun. Kasi ganito na. Pag naglalakad ako, nisikap kong tuwin. Minsan, natatama ko yung sarili ko na, sarili ko mismo ang sakit. Hanggang sa, nung 2018, sakit na talaga. Sabi ko, Lord, ang sakit na. Punta kami ng doktor, asawa ko, pinatignan, x-ray sabi ng doktor, nako, wasak na itong tuhod mo, kailangan mo ng operasyon. Operahan, palitan. Sabi ko, Lord, paglabas ko, Lord, hipuin mo na lang ito para pagalingin mo, kaya mo naman eh. Di ba? Pag hinipo mo, gagaling ako. O kaya, Lord, magdala ka naman ng Christian na organisasyon. O sino mang mayaman na businessman na makita ito, tapos sponsorin ito. Kasi research ko, mahigit kalahating milyon ang bawat isa. Kung papalitan ng quality, ha? Pwede naman galing lang sa Quiapo. Divisoria. Pero kung quality, more than 500,000. Sabi ko, Lord. So 2018, pray ako. Wait upon the Lord with patient prayer, Lord. Pray. Persevering prayer. Nagpapatuloy, Lord. Persevere. Patient. Prayer of faith. Lord, naniniwala ako. Nagka-COVID na. Tapos, nung 2020, sabi ng isang negosyante na hindi naman born again. Pero bukas, kay Lord, bukas ang loob. Sabi, Pastor, pwede bang i-dedicate mo yung bagong building ng aming business? Siyempre masakit na yung ko. Pero, ganun tayo eh. We minister even in pain. Kahit na tayo ay may nararanasan, masakit, ganun, tuloy pa rin ako. Hindi naman sabihin, ayaw ko na kasi mahirap yung pakiramdam ko. Hindi. Sabi ko, yes, we'll go. Dedicate natin. O di na pumunta na kami. 2020, Disyembre. Pagdating ko, bagong building at taas. Ang taas ng hagdan. Walang elevator. Naku, sabi ko, andun yung misis ko. Naku, sabi ko, wala ba kayo elevator? Laser eh. Hindi kayo nang paggawa. Naku, grabe. Anyway, sige. Akit ako.
Pero siyempre ako, hindi naman ako nag-oo. Tahimik lang ako, hallelujah. Kaya misis ko sa bahay, wala silang narinig sa akin. Hindi nila alam na dumating na yung punto, pag bumababa ako sa hagdanan, ang sakit. Pagdating nila, gano'n. Kasi pag nagre-reklamo ako, pati sila mabibigatan na rin. Mag-aalala pa, di ba? So quiet lang ako, kay Lord lang ako, mga Lord, sakit na. So akyat ako sa hagdanan, tiglang. Tapos nag-minister na ako, bless you, Lord, commit this time to you. Kinausap ako ng businessman, sabi niya, may napapansin ako sa lakad mo. Sabi niya, may problema ka ba sa tuhod? Sabi ko, po, masakit yung tuhod ko. Sira na. Sabi niya, daling kita sa doktor ko. Dinala ako sa doktor niya, nag-appointment. Nako, in-x-ray ulit, 2020 na ito. X-ray, sabi ng doktor, nako, wala na itong tuhod mo. Kailangan mo ng operasyon. O, gano'n naman. Tumuwi na ako, sabi niya, magpa-opera ka na. Sabi ko, paano ako magpapa-opera? Wala akong pera. Sabi niya, ako bahala sa lahat. Dumating ang himala. 4 years later, noong 2021, nagpa-opera ako. Sabi ko, hallelujah. Sabi niya, sagutin ko lahat yan. Sa isa sa pinakamatanyag na ospital, Makati Med. Kasagsagan ng COVID, walang katao-tao. Nag-request ako ng maliit na kwarto lang. Siyempre, para magmura, maliit lang na kwarto. Sabi sa akin, sir, wala na po kaming maliit na kwarto. Malaking kwarto lang. Sabi ko, paano yan? Dodoble ang bayad niyan. Bayad doktor, bayad sa gamot, pag malaking kwarto. Sabi niya, huwag kang mag-alala, sir, wala ang bayad. I-upgrade ka namin. Oh, gabi, sabi ko. Biro mo yan? Pa-operahan na ako, binigyan pa ako ng malaking kwarto. Tapos nung na-operahan ako, wala akong naramdaman, natulog lang ako pagising ko, tapos na 6 na oras. May bagong tuhod na ako. Pero nanginginig ako sa lamig. Doon sa recovery room, sabi ko, pneumonia. Kasi yung mga sa ospital, na pneumonia, namamatay. May COVID pa naman. So, ganun ako, Lord. Tapos, ang nurse na nagdala sa akin sa kwarto, sabi niya, sir, born again ka? Kasi naririnig niya ako, Lord. Sabi ko, opo, pastor ako. Ay, pastor po pala kayo? Sabi niya, anak po ako ng pastor. Yung nurse, sabi ko, wow, hallelujah. Doon sa kwarto na sabi ko, pagdasal mo ako, nanginginig ako sa lamig. Para gumaling ako, pinagdasal ako. Simple lang. Ang Ginoo naman, pagalingin mo nga si pastor sa sakit na ito, anong naramdaman niya? Pangalan ni Jesus. Paglabas niya, wala na yung panginginig ko. Wala na yung naramdaman ko lamig. Gumaling ako kagad. Tapos, may bagong tuhod na ako. Ang halaga, mahigit 1 milyon. Sabi sa akin ng doktor, aabot ng 6 na taon yan. Na buwan. 6 na buwan bago ka makaka-recover. Ay, misis ko, salamat na lang, matyaga. Pinipiti niya ako, physical therapy sa bahay. Tiklop ang tuhod, lakad, sakit-sakit. Pero yan nasabi nila no pain, no gain. Pararanasin tayo ni Lord ng ganun. Pero pag kay Lord tayo, umaasa, naniniwala, nagtitiwala, 2 months pa lang, nagmaneho na ako. Magaling na ako. Amen? So ngayon, nakakalakad na ako nang hindi na nanghihina. O, di ba? Tuwid na. Amen? Hallelujah, Bakal na ito. Ang kneecap ko, wala na itong kneecap. Ngayon, cambium alloy, bakal. Ang aking cartilage, plastic. Ang bolt na doon sa buto, titanium. Pag dumadaan ako sa airport, sa metal detector, tumutunog. Sabi ko, bakal tuhod ko, sir. So, eksaminin pa ulit, gano'n. At mag-ingat kayo pag dumadaan, baka masagi nyo to. Higit kalahating milyon ang bawat isa nito. So,
70 na ako. Binigyan ako ng panibagong lakad ni Lord. Amen? Dati pagod ako, ang sakit naman, Lord. They who wait upon the Lord. Dasal ka, niniwala ka, maasa ka, sa kanyang panahon, sa kanyang takdang kalooban, sa kanyang kapangyarihan, in His perfect way, in His perfect will, in His perfect time. He will make all things work together for good. Amen? Kayo lahat, mga kapatiran, we wait upon the Lord this year, the year to come, the following year. Paliliparin niya tayo lahat. Na parang mga agila. Amen? Kung saan-saan niya tayo dadalhin. Patatakbuhin niya yung buhay natin. Di tayo naabiriha. Amen? May magulo, may mga umatake, demonyo, mundo, sarili mo, tao. Pero tatakbo pa rin. Amen? Lalakad ka pa rin. Hallelujah. Hindi manghihina. Bakit? Si Lord ang lakas natin. Si Lord nagbubuo sa atin. Si Lord naglilikas sa atin, binabago ang ating mga buhay. Hallelujah! Kahit kailanman, hindi siya napapagod. Hindi siya nawawalan ng pasensya. Hanggang walang hanggan ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon para sa atin lahat. Ang kanyang kapangyarihan at kanyang kalakasan. Kaya mga kaibigan, sulit ito ang oras para sa atin. Amen? Sulit itong hinain natin na salita ng Diyos. Amen? Sa umpisa ng 2023, sakupin natin lahat ng sinabi. Pasok natin. At bigay na natin ang buhay natin ngayong umaga. Maaaring ngayon mo palang gagawin yan, tututuhanin mo na ngayon pa lang. Magsisisi ka na, tatanggapin mo na si Jesus bilang sanhi ng buhay, tagapagligtas, tagapagbigay lakas, kapangyarihan, pag-ibig, biyaya, ang layunin niya, maganda kahit anuman, ang nararanasan natin kadiliman, kasiraan, babaguhin niya, bubuuhin niya. Maaring ngayon mo palang gagawin yon na magsisisi ka, tatanggapin mo na siya. Siya na maghari, siya na maging may-ari ng buhay, magpapasakop, susunod ka na sa kanya. Or kaya ngayon ay recommitment, babaguhin mo na. Lalo pa, amen? Ang pagpatuloy mo sa kanya, ang paniwala sa kanyang salita, at ang pagtiwala sa kanya. And in His time, in His perfect way, in His perfect will, in His perfect time, He will make all things work together for good. Paliliparin tayo na para mga agila. Hallelujah. Palalakasin tayo para makatakbo tayo. Amen. Tatakbo pa rin buhay natin. At ang lakad natin, hindi tayo manghihina. Lalakas ang lakad ng buhay natin. Pag siya ang inaasahan, sa kanya nakikinig, sa kanya sumusunod, sa kanya nagtitiwala. They who wait upon the Lord, who put their trust in the Lord, believe in the Lord, surrender to the Lord, obey the Lord. Amen? So I pray you're blessed today, pero itong gagawin natin, huling akto. Tatayo po tayo lahat. Tayo po tayo lahat. Pagdadasal ko po kayo na ang Panginoon magbigay ng liwanag, lakas ng loob, bukas na puso, at hihiling ko po sa inyo lahat ngayon na bubuksan nyo na yung puso nyo, angkinin nyo yung mga sinabi natin, angkinin nyo si Lord, angkinin nyo pag-ibig at power niya, bigay nyo na ng todo buhay nyo sa Kanya, na araw-araw paggising sa umaga, sa lakad ng araw, sa Kanya na magpapatuloy na maniwala, sumunod, at ito pong pangako niya para sa atin, angkinin natin. Panampalatayaan, paniwalaan natin, at mararanasan natin. Amen? So, Lord, salamat po sa mga anak mo nandirito. Hallelujah. Na dinala mo dito ngayong araw, Lord. Na sa pagdinig ng salita mo, hindi sila nagsawa, hindi nag-alisan. Dahil binuhay mo ang salita mo, Lord. Hallelujah. At hindi po namin minasamahan ng loob ang pagdinig ng salita, kundi kami ay ninamnam namin, Lord. Binuksan ang aming mga kalooban, kaya nadadama namin ngayon ang presensya mo, ang sarap mo, ang lakas mo. Patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan.
Lumalapit na po kami lahat sa iyo. O ay mga nandirito na ngayon pa lamang magsusuko ng buhay nila sa iyo, pasukin mo na lubusan ng iyong Espiritu, Lord, ng buhay na salita. Iahon mo ng may pag-asa, may sigla, may lakas, Lord. Lahat na ngayon din ay ibabalik muli ang buhay sa iyo. Ibabaguhin ang pagpatutuo, ang talaga ng buhay sa iyo. Ay pasukin mo na lubusan ng iyong Espiritu, ng iyong salita. Ay paglabas dito ay para mga agilan na, Lord. Hallelujah. Sa tahanan, sa trabaho, kung saan man, magpapatuloy sa iyo. At sa paglakad, sa pagtakbo ng buhay, ikaw na po ang magiging sanhi ng lakas, ng kapangyarihan, ng pag-ibig, ng pagbabago, ng tuloy-tuloy sa salita mo at sa Espiritu mo. Salamat, Lord, na ikaw ang nandirito, na humihipo sa bawat isa. Hilingin ko na po kayo lahat, itaas nyo inyong mga kamay. Dalawang kamay, itaas nyo. Ang larawan niyan ay sinusuko nyo na ang buhay nyo sa Kanya. Anumang pasanin, anumang mga kasalanan, ay sinusuko na sa Kanya. Sabi niya, ibigay niyo lahat sa akin yan, at pabaguhin ko, papalitan ko ng biyaya kong lubos. At hihingi tayo ng patawad sa anumang mga kasalanan, kabigatan, o may nagsakit sa atin, patatawarin na rin natin. At ang pagtaas ng kamay ay pagsuko ng puso sa Kanya. Pagsuko ng buhay sa Kanya. At pagbukas ng sarili, wala na tayong hinakapitan, hinahawakan, kundi siya na lamang. Nakataas ang ating mga kamay at tinatanggap na natin ang Kanyang kapatawaran. Pag-ibig, ang Kanyang banal na Espiritu, tinatanggap natin ang lubusan. At sa pagtaas ng kamay, hinayakap natin siya at nagpapayakap tayo sa Kanya. Oh Lord, ikaw nakakaalam ng puso ng bawat isa na nandirito na nakataas ng kanilang mga kamay. Nakataas na kanilang mga puso sa iyo, Lord. Uhaw na uhaw ninanais ka. People need you, Lord. Sa kalagayan na nangyayari ngayon sa mundo, sa aming mga karanasan, ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang pag-asa, hallelujah, ng buhay, ikaw ang aming kabuhan, ikaw ang tagapaglikha ng bawat isa na makahimala, hallelujah, at ikaw ang aahon sa bawat isa sa amin, Lord, na paliliparin kami ng inyong kapangyarihan at pag-ibig, palalakarin kami ng kalakasan mo, Lord, patatakbuhin ang buhay namin na kahit anuman ang hinaharap ay may tagumpay na galing sa iyo, sa iyong salita at sa iyong Espiritu. Sabihin niyo mga kapatid, at ito ay manggaling sa inyong mga puso. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagdududa, sa aking mga kakawalan ng paniwala sa iyo, ng tiwala sa iyo. Sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Pasukin mo ako ng lubusan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita, ang iyong kapatawaran, ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya, ang iyong salita, tinatanggap ko po ng lubusan. Pasukin mo ang buhay ko. Sinusuko ko ang lahat sa iyo. Magmula ngayon, sakupin mo, hawakan mo, gabayan mo ang buhay ko. Sa iyo ako susunod. Sa iyo ako maniniwala. Sa iyo ako titiwala. Ikaw, Jesus, ang aking Panginoon, tagapagligtas, hari at may-ari ng buhay ko. Magmula ngayon, tinatanggap ko ang buhay mo na walang hanggan, ang buhay mo na matagumpay, ang buhay mo na maliwanag, na nagpapalakas sa akin habang ako sa iyo na susunod, sa iyo na maniniwala, sa iyo na titiwala. Ikaw ang nanaisin ko. Hahanap-hanapin ko. Ikaw ang susundin ko. Salamat sa iyo. Salamat sa salita mo. Magmula ngayon, ikaw ang buhay ko. Hallelujah. Salamat, makapangyarihang Diyos. Makahimalang Diyos. Panginoong Hesus, aking tagapagligtas.
Panginoon, nadinig mo ang kanilang mga panalangin, nadinig mo at nakita mo ang puso ng bawat isa. Pasukin mo na lubusan, pagalingin mo kung ano man ang nararamdaman, may sakit man, Panginoon, sa kalooban, sa katawan, ano man ang pangangailangan, iparanas mo ang kapangyarihan at pag-ibig mo sa iyong takdang panahon, ngayon man o sa pagdating ng kailanman. At sa kanilang pagpatuloy na paniniwala, pananalangin sa inyo, pananampalataya, ipakita mo ang katotohanan mo dahil ikaw ay totoong Diyos na buhay. Hallelujah. Ikaw ang gagabay. Ikaw ang magbibigay ng lakas, O Diyos, ng kapangyarihan at pag-ibig. At itong mga nandito, babaguhin mo, Lord. Hallelujah. Sa isang buhay na parang mga manok na magiging parang mga agila ito, Panginoon. At sila ay gagamitin mo sa pamilya nila, sa mga kaibigan, sa komunidad nila, sa mga pinagpapasukan, eskwelahan man o trabaho o saan man, Lord. Na marami pa silang madadala sa iyo, Lord. Hallelujah. Dahil makikita ang katotohanan mo sa buhay nila na matagumpay, hallelujah, at mamunga sa panahon na ito, sa taon na ito, sa pag-umpisa hanggang sa walang hanggan, hallelujah. Salamat, salamat na ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan. At salamat na ngayon ikaw ay nasa aming mga kalooban. Pinupuri ka namin, O Diyos Ama, pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, banal na Espiritu. Kami ay iyong-iyo na. At ikaw ay amin. Magmula ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen at amen. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kaibigan. Hallelujah. Pagpalain kayo ng lubusan. Talagang yung panahon ay inubos na natin. Amen. Okay lang yan dahil ang buhay natin sa Kanya pupunuin. Amen. Salamat, Pastor. Happy New Year sa inyong lahat. Blessed 2023. Turn it over now to Pastor Sam. Amen. Glory to God. Ang lahat na tumanggap ng pagpapala ng Panginoon ay sisigaw ng Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Nawa ito po ay hindi lang na parang sumunod lang tayo sa suggestion, pero sa pagpapakinig ng salita ng Diyos talaga pong wala na po akong hingin pa sa Panginoon. At naway ang bawat isa na narito, nakapakinig ng salita ng Diyos ay talagang kinatagpo ng Panginoon. Kayo po ba ay nakaramdam ng pagtagpo ng Panginoon sa inyo? Amen? Amen. Salamat, Pastor Steve. At talaga pong ito'y timely talaga po, no? Dahil sa panahon ngayon, marami sa mga kapatiran dito ay nasa mga problema, nasa kahirapan. At talagang tama-tama, timely lang po na mensahe. At alam natin sa ngayon, sabi nga nila, dapat daw ang sibuyas ay ilagay na sa kahadiyero dahil sa presyon nito. At tinanggal na sa bahay kubo. Kasi ginto na ang presyon niya. Ginto na. Kaya nga po, sibuyas pa lang yon. Ano pa kaya yung mga, ang napakatindi po, yung mga gulay na gustong-gusto pa naman natin yon. Yun. Alahas. Baka hold upin kayo pag kayo ay may daladalang sibuyas. Pero totoo po yun. Pastor, maraming salamat. Hindi natin alam talaga po kung ano ating susuungin sa 2023. Dahil po, ang tindi na po ng mga signs of the times. No? Ang presyo, talaga pong halos hindi na mabubuhay ang maraming mga kabahayan o mga pamilya. Kaya
Tama-tama. Kapit talaga sa Panginoon. Tama-tama po itong ating passage. Oh, wait upon the Lord. Hawak lang po tayo sa Kanya. Wala na po tayong magagawa. At hintayin na natin po mag-rapture na. Kasi naniniwala tayo, ang pagbalik ng Panginoon, hindi na po talaga magtatagal. Amen po? So, sa ngayon po ay tayo ay mayroong pagbibigay ating